Recently, I was in Capiz and Aklan for a cycling and a family trip. Lumipad ako sa Visayas kasamang bike ko and I got so many questions from people. Paano ko raw dinala yung bisikleta ko sa Panay Island? Was it expensive? Was it worth it? Mga humihingi ng tips. In this episode, I'll discuss my experience about taking a flight with my bicycle. This is Lester Babiera and you are listening to Tambike Session, an anime podcast. Ikwento ko muna kung bakit ako pumunta sa Visayas. So last September, nag-celebrate ng birthday ang aking mom at ang aking lola. And it became sort of a reunion ng aming family. So during the height of the pandemic, hindi kami nakauwi ng probinsya sa Aklan. This was the perfect time for us to gather. And I realized na baka pwede rin itong time for me to explore my province by a bicycle. So sabi ko, I will extend my stay in Aklan and ride the bicycle. So I stayed in Visayas for around 2 weeks. Nagkataon na nasa Panay din si Marlo Apeles, aka Budol Body PH. Nasa Capiz si Marlo. Siya yung nakikita nyong nagbe-build ng mga beautiful bikes, nagte-trend or nagva-viral sa Instagram. Nagkataon na nandun siya with his friends. Sabi ko, maybe I can find a way na makasama sa group nila at magbike din ng konti dun sa probinsya ng Capiz. Ang saya kasi magbisikleta sa Panay Island. A few months ago, I was in Iloilo at nakapag-bike ako sa Iloilo City. Yun nga lang, I did not bring my own bike. So, nag-rent ako doon. I think pwede din naman ako mag-rent sa Aklan at sa Capiz. Pero, na-realize ko na maybe it's better if I bring my own bicycle. Kasi since matagal naman ako na magsistay, it might be worth it na dalhin ko yung bisikleta ko dun sa isla. Tsaka baka wala akong makitang bike rental sa Aklan and masaya kasi na bumuo rin ako ng memory sa aking sariling bike. I decided dadalhin ko yung Surly Midnight Special ko, isang hybrid commuter gravel bike. Nung napagdesisyonan ko na magbabike ako, namili ako, how will I get there and how will I bring my bike to Visayas. So, ang unang option na pinag-isipan ko is that I take Roro. So, from Manila, sa bahay ko, magbabike ako papunta sa port area sa Batangas, sasakay ako ng barko, bababa sa Katiklan, at magbabike papunta sa Kalibo, where I'll be staying. Na-realize ko na yung boat ticket na gusto ko, yung something comfortable na merong bed, merong na air conditioned, is more expensive than a plane ticket ng isang budget airline. Napaisip ako ng konti kung i-take into consideration ko yung cost na gagastusin ko during my travel time, yung pagkain, yung tubig, I think mas mapapamahal ako. Plus, I need to take 2 days worth of travel time kasi overnight yung boat ride from Batangas to Aklan. So sabi ko, ay baka cross out ko na to sa option ko kasi I'd rather use a day or those 2 days into doing something else. So ang second option ko would be getting my bicycle shipped through a logistics company. So meron kaming go-to logistics company sa Quezon City. I went there and asked kung magkano magpa-ship ng bisikleta and ano ba yung process. So ang recommendation nila is I need to pack my bike sa isang box. Tapos they will measure it and give me the price. When I show them kung ano yung dimension or ano yung size ng bisikleta ko, rough estimate nila would be 1,500 pesos per way. So dadalhin ko yung bike ko doon sa warehouse nila and then isi-ship nila going to Aklan at ida-drop off sa
kanilang warehouse sa Kalibo where I need to pick the bicycle up. So inisip ko 1,500. It's quite expensive. Although sabi nung ibang tao, meron daw 800 pesos sa ibang kumpanya, but I didn't bother checking na kasi naisip ko din that baka mapraning ako kasi hindi ko alam kung anong nangyayari sa bike ko during the process of its travel since hindi ako kasama dun sa mismong shipping. So sabi ko, okay, maybe I'll also cross that option out. So it left me with the option na mag-take ng flight and bring my bicycle sa aeroplano with me. So the airline that I chose was Cebu Pacific because yun yung pinaka-ideal for me that time. Ideal yung oras, the price was relatively okay. And I know other people who have experience flying with their bikes using Cebu Pacific. So sinabi nila na doon na lang daw ako kasi maganda yung naging experience nila. Para madala mo yung bike mo, you need to avail the sports equipment baggage option ng airline. Hindi pwedeng bibili ka ng check-in baggage and yun na yung gagamitin mo para masakay mo yung bike mo sa eroplano. I spent 1,200 pesos sa Sebpack one way. Ano yung requirement? So, kailangan naka-bike bag ka. Wala akong bike bag eh. So, what I did was I borrowed Oscar's bike bag. Si Oscar, siya si Pinoy bikepacker. Sobrang sanay na siyang magbiyahe with his bicycle. So, sabi ko, since wala naman siyang biyahe, baka pwedeng mahiram ko muna yung bike bag niya. It's a cloth bag. So, yung bag na yon merong mga pockets kung saan pwedeng ilagay yung gulong and sa gitna, nandun yung frame mo and other parts of the bicycle. It was okay. Nahirapan lang ako kasi mabigat talaga siya. Wala naman kasing gulong yung cloth na bike bag. Mahirap or bawal mo naman siyang hatakin kasi nga pwedeng masira yung bisikleta mo sa loob. Medyo iffy lang ako kasi naririnig ko na tumatama yung mga parts sa isa't isa. Pero I made sure naman na nakabalot yung mga sensitive parts of my bicycles kasi syempre ayaw nating magasgasan yung bike natin, 'di ba? Yun nga lang, dahil nga nasa soft case lang siya, cloth lang yung case ng bike bag, hindi may iwasan talaga na magdikitan yung mga parts. Dala ko yung maleta ko, dala ko yung backpack ko, tapos dala ko pa yung bike bag. So it was medyo awkward yung paglakad and kailangan ko talaga ng trolley para gumaan yung buhay ko. When I went to the check-in counter, sobrang alam na nung yung staff ng Cebu Pacific kung ano yung gagawin. It was really easy. Tapos, yung 1,200 pesos na binayad ko, I think it was really, really worth it. Kasi manual yung handling nila ng baggage. Usually kasi, pag nakikita ko yung mga staff, parang binabato lang nila yung mga check-in baggage, di ba? So, with the sports equipment, manual yung handling nila. And I really saw na very careful yung paghawak nila sa bisikleta ko, sa bike bag ko. Meron ding mga bike bag na mas convenient compared sa cloth na bike bag. Ito yung mga hard case. Mga hard case, nakita ko siya kay Marlo Apeles na yun yung ginamit niya when he went to Capiz. Very convenient talaga eh kasi may dedicated slots for a specific bike part, yung gulong, yung frame, and mas assured ka na hindi tumatama yung bawat parte ng bisikleta sa isa't isa. So, mas merong sense of relief na okay yung bisikleta mo. Or after hours of flying, pwede mo ring dalhin yung bike mo via a box. Iniisip ko na baka pwede ko yun gawin. However, yung box ng bike na dinala ko, which is yung Surly Midnight Special, hindi kasya yung gulong, hindi kasya yung handlebar. So, yung box na yon, it's only made for the frame. So, hindi kakasya yung other parts
That's why I opted to use a bike bag. May mga nagtatanong, chinek ko daw ba yung presyo ng sports equipment baggage ng other airlines like AirAsia and Philippine Airlines? Well, chinek ko din sila. So, ang cheapest na airline na nag-o-offer ng sports equipment ay yung Philippine Airlines. It's 1,120 pesos. Pero 15 kilos lang yung allowed na weight ng iyong bike. Sa AirAsia naman, yun naman yung pinaka-expensive, 1,430 pesos for 20 kilograms. Sa Cebu Pacific, like what I said, 1,200 pesos. Tapos pwede kang magdalawang bags for your sports equipment. Ano yung mga kailangan gawin? Kailangan deflated yung gulong, kailangan nakatanggal din yung handlebar mo. Yung pedal, kailangan naka-detach din siya doon sa yung crank. Dapat yung mga other accessories are also intact. Kasi niremind ako dun staff sa counter kung yung mga bells ko daw ba nakakabit sa bike. So dapat intact sila lahat. Bells, mirrors, yung mga pumps, dahil nga napapraning ako na magagasgasan yung mga bike parts ko, binalot ko ng bubble wrap yung mga sensitive parts. I also ask help eh. Parang the day before my flight, pumunta ako sa go-to bike shop ko sa Quezon City, which is Bicicleta, and I ask help from yung resident mechanic nila doon, si Kuya Noy, to help me disassemble my bike. Ang tip niya sa akin, if I'm flying with my bicycle, dapat daw, i-detach ko din daw yung rear derailleur ko kasi yun daw yung isa sa mga madaling masira. Yung experience ko sa Cebu Pacific was really nice, very smooth, and parang hindi ako nagkaroon ng problema in terms of my sports equipment. Well, yung check-in baggage, ibang usapan yon. So, that's another story. Pero in terms of my sports equipment, sobrang happy ako sa experience ko with Cebu Pacific. So, is it worth it? I think it's really worth it to bring your bicycle. Paglapag ko ng Aklan, I had the day pero hindi ko muna binukas from the bike bag kasi kinabukasan, I will be going to Capiz. From Calibo, nag-van ako to Rojas City. Bike ko, hindi ko na siya dinetach, di ba? Kasang-kasya siya doon sa likod ng van and I did not pay anything. Hindi ko rin siya dinetach kasi alam ko nga na nandun si Marlo. Si Marlo, isa siyang bike builder. So, siya na yung bahala sa pagbubuo ng bisikleta ko. Gusto ko lang kasi i-share sa inyo na it was really painful disassembling the bike. Kasi parang sinasabi ko sa sarili ko, bakit ko ba ito ginagawa? Hirap na hirap ako. Hindi kasi ako marunong eh. Hindi rin, to be fair, hindi rin ako nag-e-effort na alamin kung paano mag-disassemble or mag-assemble ng bike. Lagi akong thankful ako na meron akong mga friends lagi na maaasahan in terms of fixing something that's wrong with my bicycle. After 2 days na pagbabike namin sa Capiz, kailangan ko nang bumalik ng Kalibo. So I also took the van, pero hindi ko na dinisassemble yung bike kasi alam ko ang mahihirapan na naman ako. And for sure, pagdating sa Kalibo, ayoko nang ma-stress maghanap ng taong tutulong sa akin na mag-assemble ulit ng bike. So what I did, buti ang bait-bait ng mga tao dun sa van, sa terminal. They told me na pwede ko na daw i-rent yung front row. So dun ilalagay yung built bike, tapos o-occupy ko na yung yung tatlong seats sa harapan, sa likod ng driver. It's definitely more expensive, pero it saved me from the stress of finding someone who would help me assemble the bike. Is it worth it? Definitely worth it ang pagdadala ng sariling bisikleta sa iyong travel. Worth it ang pagbabayad ng extra fee sa eroplano para madala yung sarili mong bisikleta. I would say na yung cycling trip ko sa Aklan became so memorable and easy dahil sarili kong bike yung gamit ko. Pag may ahon, pag may lubak, kapag may trails, mas sanay ako gumalaw dahil alam ko na kung ano or kung paano yung
sarili kong bike. And since it's upgraded, yung performance niya was really something na nasa-satisfy ako. Will I do it again? Definitely, I will do it again. Lalo na pag yung trip ko is dedicated to cycling. At sana kayo din, kapag meron kayong future travel, dalhin nyo na rin yung bike nyo. Kasi na-realize ko that traveling is really, really different when you're on a bicycle. When you're exploring a place unfamiliar to you, iba siya kapag nakabisikleta ka kasi you're not that fast to miss a moment and hindi ka caged into a box. Mas naaamoy mo yung lugar, mas nararamdaman mo yung paligid, naririnig mo yung mga nangyayari sa surroundings mo. It's so memorable kasi mas na-appreciate ko yung probinsya ko, which is yung Aklan. Cycling around it. I didn't realize na nare-reach ko pala yung mga certain places na akala ko ang layo-layo. Kasi 'di ba kapag nakasasakyan ka parang feeling mo a 30-minute trip is very far away pero nakaya naman pala ng bisikleta. As someone who is very passionate with traveling, going on a trip with my own bicycle made me realize or made me appreciate the places that used to be something ordinary dati. Yung mga madalas kong dinadaanan sa hometown ko, akala ko parang it was something boring or it was something na predictable na. Yun pala nung nagbike ako, I didn't realize na may mga sweet spots pala yung mga pwede kong tulugan sa biyahe. Ayun, maraming salamat sa pakikinig at umabot kayo dito sa dulong part ng ating episode. Sana, aside from magdala kayo ng bisikleta sa inyong next travel, sana ay magkita-kita ulit tayo